Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah, kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJD 1458 Radio Calabarzon. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay pakikiisa sa kapwa. Ang pakikiisa sa ating mga kapwa ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang lipunan. Sa pamamagitan nito, mas madali ang komunikasyon at mas makakatulong tayo sa isa't isa. Bukod dito, ang pakikiisa sa ating mga kapwa ay nagdudulot din ng kapayapaan at kaayusan. Pero paano nga ba natin ito mapapakita? Bakit nga ba ito kailangan ipasamuhay? Alamin natin yan mula sa makakasama ko sa ngayong hapon. Siya ay isang leader, isa sa mga leader ng Shepherd's Touch Ministry kung saan sila ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bumibisita sa mga matatanda at bumibisita din sa mga bilanggo. Masasabi natin na tunay nating matututunan ang kahalagahan ng pakikiisa sa kapwa mula kay Deacon Lito Robles. Magandang hapon, Deacon Lito. Ay, magandang hapon, Sek. So, ako nagpapasalamat at isang malaking oportunidad ang naibigay sa akin upang may bahagi nga ang mga salita ng Diyos sa radio ministry na ito. Kumbaga, may babahagi ko rin kung ano yung nakakanasan ko sa ngayon, sa mga gawain, at may bahagi rin sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga bagay na ating dapat matutunan. Excited na ho kami, Deacon, kaya didiretso na ako sa pangunang kong tanong sa iyo, Deacon, dito, no? Bakit mahalaga ba ang pakikiisa sa kapwa? Kasi pwede naman natin sabihin na, hindi, naman ako mag-isa eh. Pero bakit ko nga ba kailangan makiisa sa kapwa? Unang-una, sinasabi nga sa atin na ang ating pakikiisa sa kapwa, dito tayo matututo ng maraming bagay. Yun nga lang, kinakailangan natin na maging mapagmatsyag, baka tayo malihis doon sa landas na itinuro sa atin ng Diyos. Unang-una, sinasabi nga na no man is an island, di ba? So, ibig sabihin, hindi rin tayo mabubuhay kung wala yung ating kapwa na makikaisa natin. Okay. Yun nga lang, ang ating dapat layunin ay, kumbaga, sa lahat sa maganda. Kasi alam naman natin, yun yung mga sindikato, nagkakaisa rin sila eh. Okay. Pero ang importante rito, kailangan natin magkaisa sa magandang layunin. Okay. So, yun ang importante rito na may babahagi ko. Sa amin yung ministry, lagi kaming, sabi niya magkakaiba pero laging nagkakaisa sa isang layunin na makapagbahagi na sa salita ng Diyos doon sa mga nangangailangan. Ganon din yung pagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sapagkat sila yung tinatawag natin ng mga less fortunate people na nasa ating lipunan. Kaya ang pag-asa ang dinadala namin sa kanila, kaya sa Diyos dapat sila umasa. Yun ang aming, doon kami nagkakaisa, lalo sa ministry namin. Sabi nga, magkakaiba kami ng ugali, pero pagdating sa gawain, nagkakasundo kami. So yun ang importante talaga sa pagkakaisa ng bawat isa. So yun lang. Totoo, Deacon, no? Dahil dyan, actually, connected ho yung pangalawa kong tanong doon sa nabanggit nyo eh. Para sa inyo, Deacon, posible ba ang pagkakaisa sa gitna ng mundo na puno ng pagkakaiba? At bakit at paano? 'Di ba? Para ngayon, ang daming nangyayari sa social media, sa gobyerno, sa ibang bansa. Pero paano nga ba 'to? Posible nga ba? Posible naman talaga 'yan. Dahil bawat isa naman sa atin ay magkakaiba ng ugali. Pero yun yan, yung kanina, tulad ng nasabi ko na kanina, na kung ang ating layunin ay iisa, talagang iba-iba lang ng paraan, kumbaga, ang ginagamit natin. Sabi nga sa iyo, kung doon lalo sa aming ministry, talagang lagi kami nagkakagulo eh. Alam mo kung bakit? Kasi magkakaiba kami ng paraan doon sa gagawin. Pero pagdating sa dulo, makikita mo na, dito pala tayo nagkasama-sama. Kumbaga, nagkakasundo kami pagdating na doon sa talagang gawain. Pero talagang ang hirap, lalo sinasabi ko sa iyo na almost mga 15 years ko na hawak yung mga yan. Sabi nga nung iba, mahirap ikang hawakan niya kasi marami dyan ay mga dalaga pa hanggang ngayon. Pero alam mo, sa totoo lang, nagagawa naman ng paraan. Basta ang alam mo, kailangan mo lang talaga
mag-adjust kasi hindi mo makukuha yung ugali mo sa kanila. Mm-mm. Mahirap hanapin yung sarili mong ugali sa ibang tao eh. Mm-mm. Ang importante diyan, kaya mong pakibagayan yung ugali nila. So, para kayo magkaroon ng pagkakaisa, yun ang importante. Sa nakikita ko, lalo sa ministry, sabi ko nga eh, bakit kaya nakakabot ako ng ganitong katagal? Kasi mahirap din talaga na makikita mo na yung isang ministry na hindi gumagalaw. Pero pagka naranasan mo na parang ang gaan sa loob mo pagka natapos mo yung ministry na iyong gagampanan. Sabi ko nga every activities namin, lagi na lamang lalo na yung aming alay tinapay. Alam mo kung ano oras yun? 4:00 ng madaling araw. Opo. Kaya medyo sabi ko nga, bakit naman kaya pala naman gumising natin ng ganun kaaga kaya pala. So yun na. Ang ganda talagang kailangan lang natin i-accept na magkakaiba tayo dito sa mundo, at pag na-accept natin yon at nakisama tayo sa bawat isa at alam naman natin sa puso natin na isa yung ating layunin, tama ho kayo na magkakaisa rin tayo sa huli. Talagang kailangan ng diskusyon, kailangan ng pag-uusap para tayo lalo maging stronger as a team, ika nga. Ngayon, Deacon, may testimonya ka bang ma-share sa amin patungkol sa iyong pakikiisa sa kapwa? Maybe sa ministry, sa personal life niyo po? Siguro, unang-una, yung way back 1980. Kasi, noon nagkaroon din kami ng pagkakaisa, pero hindi naman nagkakaisa sa samahan, pero sa layunin, magkakaiba, parang nagkakaganon Alam mo, nangyari nung college time ko na naging active officer kasi ako ng isang fraternity. So, doon sa time na yun, siyempre, nagkakaisa kayo. Pero pagdating sa layunin, magkakaiba. Kasi, siyempre, gusto mo makagraduate. Yung iba naman, gusto lang makipag-away. So, ako naman, maganda nga yun dahil at least na-experience mo na bago naman ako naging kasama dito sa simbahan, marami din akong pinagdaanan. Pero pagdating, nung umpisa naman nung makapasok ako dito sa Cathedral of the King, dito na unti-unti nagbago na hindi na ako yung aktibong nakikisama sa kanila. Pero sa ngayon, lalo ngayon matatanda na kami, nakikita-kita. Mas maganda yung, kumbaga, alam mo na lahat pala naman tayo, gusto rin nating maging matahimik ang buhay natin Bakit nung araw, ginagawa natin magulo? So, yun isa kong nakikita na isang ehemplo na kumbaga ating makikita na magkakaiba, pero pag dadating nga, yun sinasabi ko sa iyo na nagkakaisa rin pagdating sa dulo, pagdating doon sa edad na ganito. Mature. Lalo na yung natanda na. So, yun lamang. Kaya, pasalamat ako sa Diyos. Dito ako dinala sa ganitong sitwasyon na nakatutulong sa kapwa, nakapagbibigay ng pag-asa, lalo tigit sa mga taong nangangailangan. Sinasabi ko nga na yun dun sa 4 naming activity, ministry, sabi ko, lahat yata ito yun kasi nakuha namin yung sa Matthew 24 na sinabi ng Diyos na pinakain mo ako o dinalaw mo ako sa kulungan. Pero sinabi niya ng mga tao na bakit, kailan ka ba nakulong? Kailan ka ba namin binigyan ng pagkain? So kung ginagawa mo ito sa pinaka-abakong lingkod, ginagawa mo sa akin. So yun ang aming foundation scripture talaga na pinanghahawakan na sabi namin sana ito yung pagpatuloy natin lalo tigit sa mga susunod pa namin. Yung mga kasi lahat kami mga medyo nagkakaedad. Wala yata tumusunod ng mga bata. Ay, ang ganda po nung foundation ng ministry, talagang pag ginawa mo sa the least of them nga, 'di ba? Hindi yung parang makikiisa ka lang sa kapwa kasi tingin mo ka-level mo sila o katingin mo yun lang yung ka-vibe mo. Pero
kung pakikiisa sa kapwa ay talagang buong pakikiisa kung sino man ang makahalubilo mo. Kasi nga, ang Diyos ang dala mo, no? Ang Diyos na, yung character niya ang dala mo kung saan ka man pumunta. Kaya ngayon, Deacon, anong mensahe o words of encouragement mo para sa ating mga tagapakinig na tila meron bang kaaway o hindi nagkakaunawaan sa isang grupo? Paano ba yan? Paano namin? Siguro ang akin lamang may masasabi diyan ay huwag nating hahanapin sa iba ang ating ugali. Kasi sa dinami-dami ng tao, wala naman magkapareho ng ugali. Ngayon, kung mangyayari na huhusgahan mo ang isang kapwa mo na nagkamali, baka hindi mo alam, baka may pinagdadaanan o may problema sa buhay. Ang isipin lang natin, yung ating ginagawa na pakikiisa sa kanila, ay kung hindi man nila suklian, makikita natin na baka yan ay may mga problema sa buhay. Kaya ang akin, sana ituloy natin ang pakikipag-isa sa kapwa. Lumagay tayo doon sa kanilang kinalalagyan. Para makita natin kung paano tayo magkakaisa, kung paano magiging solido lalo yung ating pagkakaisa, sapagkat alam natin na ang Diyos ang unang nakipag-isa sa atin. Kaya ang sabi niya bakit siya nagkatawang tao? Upang maramdaman natin na kaisa natin siya bilang tao. Kaya yung mga aking naibabahagi na unawain natin ang bawat isa at yan tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Ayun, maraming salamat, Deacon Lito. Wala na akong masasabi pa. Ang ganda na sinabi niyo, ang Diyos ang unang nakipag-isa sa atin. Maraming salamat ulit, Deacon Lito. At God bless po sa ministry niyo. Ayan po, no? Sa paraan ng simpleng pagtulong sa ating kapwa, kahit sa mga maliliit na bagay, ay nagpapakita tayo ng pagkakaisa. Ito po muli si Shekinah. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos at paalam.